Isang mapagpalang oras po muli ang ating pagbati sa ating mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po sa programa ng What the Bible Says. Nagbabalik po inyong lingkod, Arnel Marcaida, sa pagtalakay muli ng panibagong episode at paksa na atin pong ihahatid sa inyo ngayong umaga at patuloy po nawang maging pagpapala ito at kalakasan ng ating buhay pananampalataya. Sa nakaraang pong topic ay tinalakay natin ang may kinalaman sa creation o paglalang. Nalaman natin na ang Diyos ang lumalang ng lahat ng bagay, ng langit at ng lupa, ng tao at lahat ng naririto. Sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita at gawa ay nayari ang lahat ng mga bagay at tayo po ay pinagpala ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Ngayon pong oras na ito ay ating tatalakayin naman ang isang paksa, ang saligan ng katotohanan. Tayo po muna ay manalangin upang anyayahan ang gabay at patnubay ng Banal na Espiritu sa ating pag-aaral. Mapagmahal po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng iyong mga salita. At amin po itong kapangyarihan na maipahayag sa pamamagitan ng paggabay at kapangyarihan ng iyong Banal na Espiritu. Buksan niyo rin po ang puso't isipan ng mga kaibigan naming nakatutok, nakasubaybay sa programang ito, What the Bible Says, sa mga nanonood at nakikinig sa AWR Nagilian, sa YouTube channel, at sa iba't iba pang mga platforms na napapanood po ang programang ito. Binisyon na niyo po ang kanilang buhay at kalusugan, ang kanilang pananampalataya. Maraming salamat po sa pagdinig sa inyong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Again mga kaibigan, welcome sa ating programa. At tayo po ay magpapatuloy. Ang ating paksa ngayon ay ang saligan ng katotohanan. Sa sermon sa bundok ng ating Panginoong Yesus, siya po ay nagsalita ng maraming mga bagay. At sa isang pagkakataon po ay nagsalita ang ating Panginoong Yesus tungkol sa mga bulaang propeta. At itinuro din po ng ating Panginoon ang kahangalan ng pagkapanggap malibang ang kabuhayan po nila ay ayon sa kanilang ipinagpapanggap. Kaya nga sabi ay sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Tinapos niya ang kanyang sermon sa pamamagitan po ng paghahambing sa nagsisipakinig ng salita ng Diyos at ginagawa iyon. At ganun din po sa pantas na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng malaking bato. At ang bahay niya po ay tumagal sa ulan, sa baha at sa hangin. At sa kabilang dako, kaibigan, ng isa po na nagtayo sa buhanginan ay itinulad niya sa isang tao na nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi po siya handang sumunod. Ang bahay na yan ay hindi tumagal. Ang aral, magtayo tayo sa matibay na saligan, ang salita ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ano po ba ang naging reaksyon ng mga tao sa doktrina ng ating Panginoong Hesus? Sa Mateo 7:28 at 29, at nangyari na nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nangatilihan ang karamihan. Nagtaka sila sa kanyang mga aral sapagkat sila'y kanyang tinuruang tulad na may kapahamalaan at hindi po gaya ng kanilang mga iskriba. So, namangha po ang mga tao na nakikinig sa ating Panginoon dahil naramdaman nila na may kapangyarihan ang mga turo ng Panginoong Hesus, hindi gaya ng mga iskriba. Ano po ba ang sinasabi ni Pablo? Na tunay na patibayan o saligan na doon po ay dapat tayo magtayo. Sabi ni Pablo sa unang Korinto 3:11, sapagkat sino man ay hindi makapagtatayo o makapaglalagay ng isang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, at ito'y si Kristo Jesus. Ang saligan po pala ng ating pananampalataya at ng mga katotohanan ay ang walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Opo mga kaibigan, ang isang tao ba ay maaring maligtas nang hindi sumasampalataya sa katotohanan? Maaari bang maligtas ang isang tao na hindi naniniwala sa mga salita ng Diyos o kay Kristo Jesus? Sa ikalawang Tesalonica ay sinabi ni Pablo, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo mga kapatid, na minamahal sa Panginoon sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Ano pong sabi ni Pablo? Kailangan isang tao ay mapabanal at sumampalataya sa katotohanan. Kaibigan, pinapaalala po sa atin ni Pablo mga kapatid sa kanya mga mababasa na buhat ng pasimula po ay pinili na sila ng Diyos
Ito'y hindi isang pagpili na ayon po lamang sa sa sariling kuro-kuro. Ang pagpili ay nakasalalay sa kabanalan ng mga hinirang, mga kaibigan, at ang pagpapabanal po ay ginagampanan po ng Banal na Espiritu. May malaking bagay na ginagampanan ng Holy Spirit sa buhay ng mga Kristiyano. Siya po ang gumagabay at tumutulong sa atin sa pagpapabanal. Pagpapakabanal, maging katulad ng likas ng ating Panginoong Hesus upang ihanda tayo sa pagbabalik ng ating tagapagligtas. Ano po bang uri ng doktrina ang dapat ipahayag ng mga mangangaral? May binabanggit pa rin sa Tito 2:1 at 7, ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling. Aral na magaling po, no? At sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa, at sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Mga kaibigan, mahalaga po na sa pangangaral po ay ipangaral natin ang magaling na aral at walang kamaliang mga turo ng banal na kasulatan. Hindi po sumisipi sa Biblia, ngunit pinapaliwanag natin sa maling konteksto o maling pagpapaliwanag dito. So mga kaibigan, mahalaga ito. Kung pansinin po natin mga kaibigan, ang magaling na aral ang dapat na maging batayan ng lahat ng payo at magdadala ito sa konbiksyon. Sabi sa Tito, Kabanatang 1, talatang 9, mga kapatid, nang tagubilinan po si Timoteo na ipangaral ang salita ng Diyos, ipinagpauna po mga kapatid ni Pablo sa kanya na darating ang panahon na ang mga tao ay hindi na makikinig sa magaling na aral. Ikalawang Timoteo 4:1-4. Sa huling mga panahon, mga kapatid, maraming mga tao po ang tutugon sa magaling at tamang aral. Ngunit higit na mas marami naman ang hindi maniniwala sa magaling na aral. Kaya kung tanggihan nila ang magaling at tamang aral, ipadadala naman sila sa mga kamalian at mga lisyang mga turo at aral. Kaya nga sabi dito mga kapatid, sa panahon po, sa huling mga panahon, ay ang mga tao po ay hindi makikinig sa magaling na aral. Tatanggapin nila ang mga tradisyon at mga aral ng mga tao at mga nahaluan ng paganismong mga aral sa halip na andalisay na salita ng Diyos. Kaibigan, habang may pagkakataon, tanggapin natin ang magaling na aral at tayo po ay mapagpala ng Panginoon sa pagtanggap sa katotohanan ng Diyos. Kung ang isang tao po ay tatanggi sa katotohanan, ano po kaya ang ibubunga, mga minamahal? Binabanggit sa ikalawang Tesalonica 2:10-12, at may buong daya ng kalikuan na nangapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mangaligtas, at dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang manghatulan silang lahat na hindi nagsampalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. So nakakalungkot po pala kapag hindi natin paniwalaan ang katotohanan ng Diyos, ipadadala tayo sa paniniwala sa mga maling aral at kalikuan. Yan. Kaya pag natanggap natin at dumating sa atin ang mabuti at magaling na aral, tanggapin natin ito, kaibigan, kapatid. Yakapin natin ito, pasalamatan natin ito, pagyabungin natin ito sa ating mga puso at isipan, sapagkat ito ay magpapabanal sa atin. Ang sabi nga po sa Juan 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung ang isang tao po ay tumangging makinig sa katotohanan, ang panalangin ng taong yan ay magiging karumal-dumal. Binabanggit din po yan sa aklat po ng Kawikaan 28 talatang 9. Kaya nga po, tinagubilinan ni Pablo si Timoteo na ang pakikinig sa aral na mag-aakay patungo sa pagsunod ay mahalaga. Sa unang Timoteo 4:16, mga kaibigan. At bilang konklusyon, mga kaibigan, kailanman po ay huwag nating ipipikit ang ating mga mata sa katotohanan. Basahin po natin yung Juan 12:35-36. Pinapakita po ng mahalaga po na atin pong tanggapin ang katotohanan ng Diyos. Ipinakita po ni Jesus ang kahalagahan nito. Sa Matthew 15:14, mga kaibigan, nandoon, ang maling aral po ay nakakatulong na iwaksi ang pananampalataya ng iba, mga kaibigan. Sinasabi pa rin sa ikalawang Timoteo 2:18, kaya dapat po nating ipasya, mga minamahal na kaibigan, na patunayan kung ano ang ating pinapaniwalaan sa pagitan ng
utos ng Diyos at ng patotoo ng lahat ng mga propeta, gaya po ng ipinapayo sa atin sa Isaiah 8:20, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ukol sa mga bagay na ito ay walang umaga sa kanila. Ibig sabihin, walang liwanag at walang katotohanan. Kung hindi sila magsalita na uukol sa kautusan at sa patotoo, sa mga tagapagturo ay wala pong liwanag o umaga. Talikuran na po natin ang mga salis-saling sabi ng mga tao, yung mga tradisyon na hindi nasasalig sa Biblia. At sinasabi po mga kapatid na bilang isang saligan ng katotohanan, itinuturo po ni Jesus na ang lahat ng ganyang pagsamba ay wala pong kabuluhan. Sa Mateo 15:3-9, kapag ang sinusunod po natin ay ang mga kautusan at mga paniniwala o kinagis ng mga turo at saling-saling sabi ng mga tao, nagiging walang kabuluhan ang ating pagsamba at ang ating pananampalataya. Kaibigan, kapag napakinggan natin at nabasa ang magaling na aral, ang tamang katotohanan, tanggapin natin ito sapagkat ito'y magpapayabong ng ating pananampalataya. Sana po'y napagpala ka, kaibigan, ng ating pag-aaral. Sa pagkatapos po, tayo po'y mananalangin. Mapagmahal naming Diyos sa mga nasa mga langit, maraming salamat po sa panahon at pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin na kami nakapag-aral, may kinalaman sa saligan ng katotohanan. Ang Diyos ang siyang pinagmumula ng katotohanan. Si Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay. Tanggapin nawa namin siya, pakinggan namin ang kanyang mga aral. Iwaksin namin ang mga aral, salis-saling sabi ng mga tao, mula sa mga tradisyon at mga turo ng mga ninuno na walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Manapay, tanggapin namin at yakapin ang katotohanan ng mga salita ng Diyos na dalisay na aral na siyang aming espiritual na pagkain at gabay sa paglilingkod namin sa Diyos at sa paghanda sa malapit ng pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Pagpalain niyo po mga kaibigan namin, mga kapatid na patuloy pong sumusubaybay, nag-share ng video ito at patuloy pong tumatangkilik sa programa ng What the Bible Says, mga nakikinig sa AWR Nagilian at sa iba't ibang platform na napapanood po ang programang ito. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming mapanalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nawa po'y abangan niyo muli ang susunod na episode ng ating programang What the Bible Says. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos.